Nagsalita na si dating House Committee on Appropriations Chairman resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico hinggil sa malaking partisipasyon niya sa flood control scandal sa bansa. Ibinunyag ni Ko na si dating House Speaker Martin Romualdez at si Pangulong Bongbong Marcos ang pasimuno umano ng 100 bilyong pisong insertion sa mga proyekto ng gobyerno sa 2025 national budget. Bagamat nakahanda siyang idetalye ang kanyang nalalaman sa kontrobersya, nangangamba naman siyang maunahan at mapatay ng kanyang mga kalaban. Alamin natin ang buong detalye sa live report ni Vic Sumentac. Vic. Wedge, kakaibang birthday gift ang natanggap ni dating House Speaker Martin Romualdez mula sa kanyang pinagkakatiwalaang tao sa katauhan ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico matapos itong maglabas ng kanyang personal na video sa kanyang Facebook account na nagdadawit kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama si dating House Speaker Romualdez sa issue ng insertions sa 2025 national budget. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Binasag na ni dating House Committee on Appropriations Chairman, resign ako Bicol Party List Representative Zaldico ang pananahimik nito hinggil sa issue ng budget insertions sa 2025 national budget na ginamit sa maanumalyang flood control projects. Sa isang video na pinablish ni Ko sa kanyang Facebook page, ibinulgar niya na mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama si dating House Speaker Martin Romualdez ang nagbigay ng kautusan upang isingit sa 2025 national budget ang 100 bilyong pisong pondo para sa government projects. Sinabi ni Ko na noong nasa bicameral deliberations ang 2025 national budget, ang kautusan ng Pangulo ay idinaan kay Department of Budget and Management o DBM Secretary Amina Pangandaman na kinumpirma ni Undersecretary Adrian Bersamin. Ayon kay Ko, nagtataka siya kung bakit sinabi ng Pangulo na hindi na niya halos kilala ang 2025 proposed national budget matapos ang bicameral deliberations, samantalang siya mismo ang nagpasingit ng pondo para sa government projects. Simula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Nagpahayag din ng pangamba si Ko sa kaligtasan ng kanyang buhay dahil ginagamit umano ng administrasyon ang lahat ng resources ng gobyerno para patahimikin siya. Kasama na dito ang kautusan ni dating Speaker Romualdez na manatili sa abroad at siya ay bibigyan ng sapat na proteksyon batay sa kautusan ng Pangulo. Inihayag ni Ko na handa na niyang isiwalat ang buong katotohanan sa isyu ng budget insertions at korupsyon sa flood control projects at papangalanan niya ang mga kasangkot na personalidad na may kasamang resibo at ebidensya. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya at may pangalan. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Niliwanag ni Ko na ang original instructions ng Pangulo ay isingit sa 2025 national budget ang buong 100 billion pesos at sa ginawang pagtalakay ay naging 50 billion pesos para sa program funds at ang natirang 50 billion pesos ay inilagay sa unprogrammed funds. At noong iparating ni Secretary Pangandaman ang resulta ng deliberasyon, ipinilit ng Pangulo ang full insertions ng 100 bilyong piso
kaya sinabihan siya umano ni Romualdez na kung ano ang gusto ng Pangulo ay siyang masusunod. Tinawagan ako ni Sec Mina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Umaangal si Ko na ginagawa lamang siyang panakipbutas ng administrasyon sa kampanya laban sa korupsyon at ang mga mastermind ay inililigtas ang kanilang sarili. Wedge, nananatiling tahimik at walang inilalabas na anumang komento o pahayag si dating House Speaker Martin Romualdez matapos maglabas ng video si dating Party List Representative Saldico. Balik sa inyo, Wedge. Okay, Vic, nagsalita ang Malacanang Sabi ng Malacanang, si PBBM nga mismo ang nagbunyag nitong mga flood control anomalies na ito. Yung mga sinasabi na yan ni Congressman Saldico, mga hearsay lang yan, walang mga basihan yan. Masabi ba natin na talagang itong mga aligasyon na ito ni Saldico walang basihan, although siya ang humawak ng Appropriations Committee ng Kamara? Wedge, wala tayo sa lugar para magbigay ng konklusyon, pero ang nakikita natin, words of Saldico against the word of Malacanang ang mangyayari ngayon. Yan ang ngayon ang aalamin natin dahil medyo ang taong bayan ngayon ay nagtatanong na saan talaga napunta ang pera ng taong bayan. Alright, maraming salamat si Vic Sumintak, nagbabalita live.